gagawa po tayo guys ng cheesecake. Ayan, so meron tayo dito 250 grams na cheese. Cream cheese. Tapos, maragyan tayo ng sugar. White sugar ang kailangan natin ilagay guys. Ayan, so white sugar. Ayan guys, so dapat malambot yung cheese nyo guys. So kung nilagay nyo sa freezer, dapat ilabas nyo na siya ng 1 oras para matanggal yung ano niya. Malambot siyang i-mix ganyan. Tsaka i-mix nyo na rin yung sugar bago nyo i-blend, gamitan ng mix para hindi magtalsikan yung ano. Wow! Umiikot yung ano ko guys. Ayan. Pag ganyan na i-mix nyo na siya, ilagay nyo lang itlog. Isa lang muna guys ang ilagay nyo. Paunti-unti. 3 ang kailangan natin na itlog, pero wag nyo ilagay agad-agad na 3 para hindi magtalsikan. Napakadali guys ang gumawa ng cheesecake. So pag na-mix nyo na, ilagay nyo ulit yung 1 itlog. So 3 itlog lang kailangan natin dito sa masarap na cheesecake. O, diba? Sa mga gustong mag-business ng ganito guys, napakadali lang. Ito pangkain lang namin ito. Saka tignan nyo guys yung pag-ikot ng mixture nyo, dapat isang way lang siya para hindi magkaroon ng bubbles. Yan. Okay, so next, yung 1 itlog natin. Next is yung 1 itlog. Ayan. So, pangatlong itlog na ito, guys. O, diba? So, ganun lang. Napakadaling gumawa ng cheese. Kung nag-grade ka ng cheese, gumawa ka na lang kaysa bumili ka sa labas. Napakamahal. Yung gagawin ko na itong size na ito, nasa siguro 450 Hong Kong dollar sa labas. Ganun lang guys ang pagmix. Alright. Yun guys, nilagay ko na rin guys dito yung butter na around 70 grams siya guys. Ayan, so iplata nyo siya guys na ganyan to make sure na walang buo-buo na cheese. Cream cheese. Ayan. So, ganyan nyo siya. Remember po guys, ang paghalo ay paikot lang siya. Isang side lang siya na ganyan. Para hindi magkaroon ng bubbles. Ayan. So, tignan nyo guys kung wala nang buong-buo na cheese. Ayan. Ganyan lang guys. Para i-mix nyo yung cheese niya. Diba? Ang ganda ng niya. So, ilagay na natin ito guys sa niya, molder. Yung molder na una ko nang nilagyan doon ng yung base niya na cream, cookies, biscuit. So, nauna ko nang ginawa yon, pinalamig ko siya ng 1 hour para matigas yung base niya. Ayan. Ito na guys yung molder niya. Dito ko ilalagay yung cheese. Cream cheese. Ayan. So, dito natin ibubuhos. Dahan-dahan lang natin para maiwasan yung mga bubbles. Kasi pag may bubbles yan, may hangin,
pangit ang ano niya, kalalabasan niya, guys. Ayan. O, diba? So, ganyan lang ang paggawa ng cheese. Napakadali, guys. Ito yung pinaka madaling cake na gawin kaysa yung mga cake na ordinary. Ang dami mong i-prepare. Yun, guys. So, nailagay na natin sa may molder. Ganyanin nyo siya, guys, para matanggal yung mga hangin na nagbuo-buo. Ayan. So, para matanggal yung kasi pag may hangin siya, guys, magkaroon ng dot sa loob niya, pangit yung ano niya. Ayan, so ganyan lang gawin niya. Kaya taktak nyo siyang ganyan. Ayan, taktak nyo siya. So, nilagay na natin, guys, yung cheesecake natin. So, make sure lang po, guys, na ang oven nyo ay pinainit nyo na siya ng 5 minutes. At saka, tignan nyo din yung, apoy niya. Dapat up and down siya. Yung apoy. Tsaka, 200 degrees po siya, guys. Ayan. And then, cook siya ng 30 minutes. Ayan. So, 30 minutes siya, guys. So, okay. So, tignan natin, guys, later. See you later. So, luto na siya, guys. Titignan natin. Bakit di nag-brown yung ibabaw niya. Dapat brown yung ibabaw niya, eh. So, tignan natin siya, guys.